Kasi in order to prove na nagsisinungaling siya, kailangan mapatunayan na yung sinabi niya ay hindi totoo. Eh yung hindi totoo na yon, yung kanilang alternate truth, kumbaga dito, yung kanilang proposition is that there was no informant and therefore there was no report. But there is a report. And the report was substantiated. And there is an affirmative statement on the part of Mr. Morales. So mahirap talaga. Pagdating sa pagka winaway mo na one side versus the other, talo talaga ang PIDEA dito. Makialam, makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. Oh, 'di ba? Sabi niya, kung may plano siya talaga na sirain itong kasalukuyang administrasyon, dapat nung pagtakbo pa lang niya bilang ano bang unang tinakbo niya? Vice President, 'di ba? Vice Presidential 2016. Vice President yun. Vice Diba? President. Kasi 2012 eh. 2016, tatakbo siyang Vice President. Natalo siya noon. Senador siya that time. 2022, pwede rin gamitin din yung actually na ano rin yun, na narinig natin. Pero yun nga, kung may plano talaga, dapat dati nang ginawa. Pero nandito na sa kabilang linya ng ating komunikasyon via Zoom pa rin si Attorney Trixie Cruz Angeles, dating Press Secretary. Attorney, magandang hapon. Admar Vilando kasama si June Bisdak Pilipinas Orbista. Magandang hapon, attorney. Ay, magandang hapon. Ayan, Kamusta? narinig mo ba yung ano kanina ni Sir Jojo Morales? Slide. Panayam. Oo. Kasi sumagot kasi professional liar and ano pa yung isa? Jukebox. Akala ko nga sino ba yung Jukebox King? Ano bang masasabi mo muna doon? Hulugan mo yun eh. Oo, yung professional liar daw, attorney. Ano sa tingin mo na magpapatuldok dito sa issue na ito? Well, right now, ang worry ko is medyo ang ating Pangulo has fallen into the trap na ang isang kaso automatically means na ikaw ay guilty. Ngayon, bilang miyembro ng ehekutibo, sila nga yung nag-prosecute, so I understand that they have to take that stand. Gayunpaman, to equate a case with guilt, medyo nagva-violate yan ng ating saligang batas which says na may doktrina tayo, you are presumed innocent until proven otherwise. At ang papatunay ng otherwise na yon ay doon sa hukuman. So until merong ipinasa ang hukuman ng kanyang guilt, then at the moment he is presumed innocent. But even more than that, ito yung problema. Hindi siya logical. Kasi kahit dun sa hukuman, meron din tayong rule. Kahit ginawa yan, let's say a person has lied 10 times before, it doesn't mean that he's lying now. Kailangan ang patunay mo sa kanyang pagsisinungaling, hindi yung history niya, kung hindi yung mga facts pertaining to the current case. So kung siya po ay nagsisinungaling dito, ang kailangan na patunay dyan ay yung facts pertaining doon sa kaso na ito, hindi yung mga ginawa niya noon. So kahit nasabihin pa natin guilty siya sa lahat ng mga kaso na hinaharap niya ngayon, hindi po yan related dun sa current na kaso. Hindi yan mag-substitute as evidence for and the burden is dito doon sa nag-aakusa, no? Oo. So, Kasi yun lagi yung ginagamit, attorney eh. Yung unang pagdinig pa, record agad niya na ganito ganyan, marami yung kaso. Tapos may isang senador pa, hindi mapagkakatiwalaan kasi may record, maraming kaso. Pati doon sa mababang kapulungan, yung nagsabi rin na meron din siyang kinakaharap na kaso ha, pero sabi niya hindi mapagkakatiwalaan, may kaso. Pero nung tinanong ko kanina, convicted ka ba? Sabi niya, wala, hindi pa siya convicted kasi unang-una sa lahat, malaya siya. Kung convicted siya, hindi natin na-interview ngayon. So, nandun yung ano na naman, paninira na naman. Pero hindi yun ang topic doon sa investigation, attorney. His character has nothing to do with the truth or falsity of what he is saying. So, kung ano yung sinasabi niya, at ang tingin ninyo, or nila, ng mga senador, na nagsisinungaling siya, yung history niya ay hindi yan ebidensya. Posibleng mawalan kayo ng tiwala. Human nature naman talaga yan. Meron kang history ng ganito, mag-iingat ako sa iyo. Okay lang yan. Pero pagdating na sa hukuman, or even dito, pseudo-hukuman, yung ginagawa nila sa Senado, kailangan magpatunay pa rin using evidence on its own. Bakit nasabi nila na nagsisinungaling siya on this one?
ano ang patunay nila. Kasi the presumption is regular yung kanyang paggawa ng trabaho. Ang presumption ay nagsasabi siya ng totoo. So ano ngayon ang ebidensya nila that says hindi yan totoo? O ano yung pinapatunay dito? The truth or falsity of the document, at saka kung tunay bang merong ganitong incident na sinalag yung investigasyon. So ang proof ng document is its existence. Kumbaga, ang sinasabi kasi, mali kasi naman ang PIDEA, ang sabi nila, hindi walang ganyan. AI. There's no such thing. That document does not exist. Mm. So the document is proof of its own existence. Yung authenticity niya was proven by the identification of the person who made it. Ang gumawa ng dokumento, si Mr. Morales. Paano mo sasalagin yun? So kung mayroon man silang gustong iparating, meron silang gustong ipatunay Pero imbis na patunayan nila na gano'n, kasi mahirap, they're trying to prove a negative. They're trying to prove that something did not happen. So mabigat yon. Dapat nagpapatunay sila on such and such date, let's say, the people in question, Bongbong Marcos was not even in the Philippines. May mga ganyan, alibi. Pwede kang magpresenta ng alibi na evidence. Pero in this case, nobody is even bothering. Ang ina-attack nila yung tao na gumawa ng dokumento, which says a lot of things about the quality of the questioning here. Tsaka yung kinakaharap Attorney. ng mga kaso noon, yung sinasabi, walang kaugnay dito sa issue ngayon. Yung case naman niya na napanalunan din niya at saka yung pending pa ngayon, wala rin naman kaugnayan dito sa existing na kaso. So, basically, hindi pwedeng gamitin yon para dito sa issue na ito, attorney. For practical purposes, it doesn't prove whether or not totoo yung document. Walang kinalaman It doesn't prove whether or not that incident happened. Kasi unang-una, si Mr. Morales is not testifying on whether or not the incident happened. Yung doon sa Oo nga. Rizal Towers. Wala siyang sinasabing ganon. Ang testigo niya ay mayroong siyang informant, kinuna niya ng statement, nag-apply siya for investigation, hindi inapprove yung investigation because there was a call from Malacanang. So, ito yung mga dapat dinidisprove nila. Instead, ang pinipresenta ng mga ilang senador is hindi nangyari yung incident sa Rizal Tower. Mr. Morales never testified to that. Kung gusto nilang i-disprove yun, edi i-file nila yung appropriate case. But there's no crime. Except siguro kung sasabihin natin may crime dito ng corruption. Dahil merong sufficient grounds para sa investigasyon, tapos hindi natuloy, and there was a request from a party with a conflict of interest na nagpatigil nun. Bago lang si partner Bisdak, ang nangyari pa, meron pang pumunta sa bahay ni Jonathan Morales para, ano na tayo, tahimik muna tayo, ganito, ganyan, kasi nalalagay daw sa peligro yung kanyang buhay. Pinipigilan pa siya. So kung hindi totoo at sinasabing nagsisinungaling siya, bakit may mga ganong incident? In fact, meron siyang CCTV footage nun at nakuha pa lahat ng conversation. Yun na nga. So, like I said, mabigat ang burden ng mga taong trying to disprove these events. Kasi what they're trying to say, ang kanilang defense or ang kanilang offense is, hindi nangyari ito. So anong ebidensya sa hindi nangyari? When there is affirmative evidence na nangyari. The only thing they can say is nagsisinungaling yan. Pero wala silang proof of the lie. Kasi in order to prove na nagsisinungaling siya, kailangan mapatunayan na yung sinabi niya ay hindi totoo. Yung hindi totoo na yun, yung kanilang alternate truth, kumbaga dito, yung kanilang proposition is that there was no informant and therefore there was no report. But there is a report. And the report was substantiated. And there is an affirmative statement on the part of Mr. Morales. So mahirap talaga. Pagdating sa pagka win-weigh mo na one side versus the other, talo talaga ang PIDEA dito. They need to present affirmative evidence to support yung kanilang denial. Bisdak? Attorney Trixie, itong ginawa nilang estratehiya laban kay Jonathan Morales, ex-PDEA agent, na tinitira yung credibilidad. Ano sa tingin ninyo? Mababawasan kaya yung authenticity
ng dokumento na hinihiring ngayon sa sa Senado, yung PDEA leaks? Kasi nga, the credibility of the person has nothing to do with the existence of the document. It has nothing to do with the authenticity kasi siya yung gumawa ng dokumento. Kung maipresenta sana nila ang ibang tao na gumawa ng dokumento na yon, we can controvert it. Hindi pa siya proving ha, pero pwede mong ilagay into question yung sinasabi ni Mr. Morales. Kaso hindi nila ma-controvert. They can just say, o i-deny namin yan, pero wala naman silang ebidensya, bare denial. So, kumbaga, it stands because the document nga is proof of itself. Sana sinabi na lang nila na, o patingin nga niyan, mali itong letterhead, mali yung signature, kaso signature ni Mr. Morales yon, Tama. mali yung format, kinuha nyo lang to sa internet. Yung mga ganyan, maintindihan ko pa, it might attack the credibility of the document itself. Kasi yung in question dito is the document which proves the request for investigation. And the absence of action on the investigation proves na hindi siya inapprove. So paano yan? And by the way, nagkakamali sila ha, kasi sinasabi ng PDEA is, hindi yan totoo kasi wala yan sa records namin. Yung existence ng records nila only proves whether or not it's official, number one. Number two, hindi nila pinatunayan yung proseso. Kasi is a request for investigation included in the records? Yes, but only if the investigation pushed through. So if the investigation is denied at lalo pa may affirmative evidence that indicates na it was denied, then kailangan nung PDEA i-overcome yon, yung narration na yon. They are not doing that. They just keep attacking Mr. Morales, and sa tingin ko, it's because they have no other strategy. Yun lang yon. They only want to attack Mr. Morales for two reasons. Number one, para tumahimik, and number two, so that the case gets resolved against him. Hello, Attorney, follow up lang po, Attorney Trixie. Meron pa bang dapat na gawin si ex-PDEA agent Jonathan Morales na para patunayan niya na ito ay authentic at legit talaga, ako ang gumawa nito? Hindi po, that's the entire process already. Ganyan po sa hukuman, ipipresenta yung dokumento, identify mo. Mr. Morales, ganyan sa court, tatanungin siya ng, it's a direct examination. Mr. Morales, I am showing you a document we have marked as Exhibit A. Can you identify this document? This is a request for investigation. How do you know that this is a request for investigation? Because I executed that document. Okay, I am showing to you a signature at the bottom of the page marked Exhibit A-1. Mr. Morales, do you know whose signature this is? That is my signature. How do you know that that is my signature? Because I wrote it myself. O ano pa ang gagawin nila dito sa Senate hearing? Are they going to go beyond how the court proves that document? Medyo mahirapan sila. Attorney Trixie, ano po kaya ang mangyayari kay Pangulong Bongbong Marcos kung pagkatapos po ng naturang hearing, magkaroon ng conclusion si Senator Bato, legit ang naturang dokumento? Tatapusin na niya, o tuldok, totoo ang dokumento. Ano kaya ang mangyayari kay Pangulong Bongbong Marcos? Well, hindi kasi ito nangyari during the term of his presidency. Pero it can rise to a certain level. Kunwari, sige, merong investigation, may request for investigation, and somebody with a conflict of interest and a person closely related to the president ay nag-machinate para hindi matuloy yon. So, ibig sabihin nga, in the people's minds, there is something here that happened na hindi natuloy. He will now have to satisfy that. Kasi dalawa yung questions na ma-raise dyan. Were you involved in this crime of corruption? Kasi corruption siya eh. Okay? Were you involved in these acts of corruption? Di pa siya crime. Immune siya eh. So, were you involved in these acts of corruption? If you were involved directly or indirectly, what are you going to do about it to rectify this in the eyes of the people? Because as president, ikaw po ay nanumpahan to uphold the Constitution and the laws of the land. So, kung mayroong mga indikasyon na mayroong insidente bago ka naging presidente tungkol dito, babaguhin mo ba? Ano ang gagawin mo para i-address ang issue na ito?
Pangalawa, maaaring magtanong ang taong bayan kung tunay man ito at nagkakaroon po ng bigat ang mga diskusyon tungkol dun sa kanyang di umanong paggamit ng bawal na gamot o illegal na substances, then pwedeng magtanong ang mga tao, Mr. President, ano ba ang state of health mo? Kasi kung mayroon po kayong record na ganito at hindi nyo naman po dinideny pa so far, ha? Hindi niya dinideny sa lahat ng mga interviews niya. Ito tatawa lang siya or sasabihin niya, I will not dignify that statement or sasabihin niya, this person is a liar. Pero wala siyang categorical statement that this is not true. I have no record whatsoever nor at any time did I use illegal substances. Wala siyang statement na ganon. Opo. So magiging legit question ngayon, Mr. President, have you ever used this? If you had, what is the state of your health right now? Was this a long-term use, a short-term use? Did you inhale? Yung mga ganyan. Naalala niyo si Bill Clinton? I did. I tried marijuana but I did not inhale. Okay. Pero attorney ito, kung mapatunayang legit yon, hindi pa makukonclude agad na gumagamit siya. Kasi ano pa yun pre-ops pa lang yun Kumbaga, iimbestigahan pa lang siya. Parang may nagsumbong lang sa amin na may ganitong pangyayari. So, i-verify ni PDEA, yun yung sinubmit niya para magsasagawa sana ng investigasyon. Tama po ba? Yung resulta ng investigasyon na yun yung magbibigay patunay kung meron talagang gano'n na naganap. So, but it raises now the question in the people's minds. Hindi ko sinasabing merong posibleng may crime dito. Pwede pa rin, but it's happened so many years ago. And the crime will be one of corruption. And it's possible na hindi kasama si Presidente BBM doon. But yung mga tao, yung nakiusap, yung mga nag-utos dun sa PIDEA na wag ituloy investigasyon, maaaring managot sila or at the very least subject themselves to be subjected to an investigation. Pero ang isa pa dito kasi attorney, yung sinumpaan nung yung informant kasi kasama daw yun doon sa folder na yun. Parang dagdag ebidensya kumbaga. Para ipagpatuloy yung meron pang pictures. May pictures. So hahanapin din yun kung papatunayang legit itong issue na ito.